Uusapan natin itong Kinon Road sa Baguio City, no? At yung Lion's Head, no, na atin pong naipost. Marami kasing mga comments na nagsasabing nabaliw na raw tayo at wala daw ang Yamashita Treasure, no? Bago lang daw itong Lion's Head, no, na naitayo sa Baguio City. So atin pong pag-uusapan itong Kinon Road, no? So ang tumbok po natin, ang topic po natin, itong kalsada, itong Kinon Road, no? Yung mga nasa gilid ay pangalawa na lamang yan sa atin pong pag-uusapang topic. Mayroon nga ba itong treasure, no? Itong Kinon Road sa Baguio City. Kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo ang sinasabi ng nababaliw na, no? Sabi sa mga comments na treasure hunters, no? Yamashita treasure hunters sa buong Pilipinas. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan ug Kamindanawan na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman pong napakagandang topic po. Tungkol na naman po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating napiling topic ay napakaganda po sapagkat ito po ay ang Kinon Road na atin pong naipost, no? Ito pong Lion's Head, no? May mga nagko-comments na baliw na raw tayo at bago pa lang daw itong Lion's Head, no? Kaya atin po itong itatapik. Pag-uusapan po natin ito kung totoo bang mayroon itong nakatagong sikretong kayamanan, no? Ito pong Kinon Road sa Baguio City, no? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat po ng ating mga viewers, no? Mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood sa aking mga videos, no? Tayo po ay didiretso na sa atin pong topic na ibabahagi sa inyo tungkol po dito sa Kinon Road, no? At kamakailan lamang po ay naipost nga natin ito, nag-grab natin itong Lion's Head, no? Noong unang panahon. Yung mukha ng Lion's Head noon, so nag-iba na po yan ngayon. So ang Lion's Head po ay ginawa po yan ng Lions Club nga no 1970s, no? At hindi yan gawa ng mga Japanese Imperial Army. Pero yung bato na pinatungan ay inimprove na lang yan ng mga grupo ng mga Lions Club, no? Mayroon talagang original dyan na mga markers, no, na mga bato. Yung bato na pinatungan ng Lion's Head, pansinin ninyo yan, may mga mukha din dyan na nakaukit, no, parang unggoy, no? At posibleng yung design na kinuha dyan ay kinuha ng Lions Club, no? Yung Lion's Head, posibleng may nakita silang parang ganong itsura dyan, no? Kasi may nakikita din akong parang mga mukha nga dyan na hindi naman masasabing parang Lion's Head, no? Maaring yan ay gawa nga ng mga Lions Club design nila yan kasi sa grupo nila na Lions Club. So 1970s nga po yan na establish, no, ginawa, no? Pero ulitin ko, yung mga bato dyan na nakahilera pababa, nakaslide, yan po ay markers ng Yamashita Treasure, no? Bakit natin nasabi yun? Ano ba ang history ng Kinon Road, no? Alam nyo ba, si Rogelio Roger Rojas, no, kilala nyo yan, yun po yung nakakuha ng Yamashita Treasure noong una na nabulgar, no? Yung Golden Buddha, yung mga tunit-tuniladang gold bars, dyan din yun sa itaas ng Kinon, no? Ito po ay sa Camp
7 o Camp 8 yan, no? Basta dito po malapit sa may BGH, no? Sa itaas. At yan ay dugtong po ng Cannon Road, no? Na doon sa Lion's Head, magkarugtong lang yung kalsada na yan. So ito po kasing Cannon Road. Kaya po tinawag na Cannon yan, ay gawa po yan ng mga sundalong Amerikano. Kasi dati pong kampo ng United States of America ang Cannon Road. Kaya kung mapapansin natin, may Camp 1, Camp 2, Camp 3, Camp 4, Camp 5 hanggang Camp 8, no? So kung ako may nagkakamali, pakikorek na lamang ha. Mga camp po yan ng mga Americans. At pag sinabing kampo, dyan po ay may mga nakaimbak na mga bala, armas, no, pangdigma. At may siguradong tunnel dyan, no, sa gilid ng mga kampo, sa gilid ng daanan na Cannon Road. Kaya nasabi natin na may sikretong Yamashita Treasure ang Cannon Road sapagkat naagaw ito ng mga sundalong Japanese. Nakuha ito ng mga Japanese Imperial Army. At alam natin na may mga original tunnels ang mga Americans dyan po sa Cannon Road na nakuha, na-recover, no, ng mga Japanese Imperial Army. At siguradong nilagyan ito ng sikreto. Kasi wala nang makikitang butas eh. Noon kasi may mga butas dyan, no? Sa Cannon Road kasi kampo nga ng mga Amerikano at gumawa ng mga tunnel systems ang mga Amerikano. Nadagdagan lang ito ng mga Hapon o kinuha ng mga Hapon at nilagyan ng mga sikreto. So di malayo na mayroon talagang sikreto sa may Cannon Road, no? Kaya nga ito, may isang comment, kaya nga pinasara daw ang Cannon Road kasi may hinuhukay daw, no, sa Cannon Road sa Baguio City. So alam kasi ng ng gobyerno kasi ang mapa kasi na turn over na sa ating pamahalaan yung Japanese Yamashita Treasure Maps at alam ito ng mga Japanese government na magkausap sa ating pamahalaan at may mga plano na sila dyan, may mga project para dyan. Katulad halimbawa sa may yung subway, no? Banggitin natin ang subway. Ang pinakamay malaking deposito sa Yamashita Treasure ay kabilang itong ginagawa ng subway. Ito po ay ang Quezon City, no? Papuntang Pasay, no? Bulacan, no? Banggitin natin din naman kasama sa subway yan. Bulacan, no? Pasig, Quezon City, no? Hanggang Pasay, no? At ang buong Metro Manila ay may mga sikretong tunnels ang mga Kastila dyan noong unang panahon. May mga daanan ng kalesa dyan sa ilalim, kagaya dyan sa Port Santiago, no? Yung pugad ni Andres Bonifacio sa may Pasig, wala na yun, nasaan na yun, no? Ito po ay nasa ilalim ng lupa, tinabunan ng mga Japanese at nilagyan ito ng sikreto. Kaya nga ito nire-recover, no, ng ating pamahalaan. Gumagawa sila ng mga project na hindi alam naman ng mga tao kung ano yung tinatrabaho. So yung ginawa ng subway, may target dyan, double purpose ang mga yan. So hindi yan na magsayang sila ng panahon dyan na wala silang makukuha, wala silang tinatarget. So may mapa kasi yan at may mga plano ang ating pamahalaan, proyekto, kasi nakasabit na yan sa gobyerno natin yung treasure at pagmamayari ng buong sambayanan, no? Pagmamayari ng sangkatauhan, government, body of the government kasi ang tao. So ang namumuno, itong mga officials na sa gobyerno, at kapag nakuha, papakinabangan ito ng buong bansa sa bansang Pilipinas. So itong Cannon Road, balikan natin, malaki talaga ang sikreto dyan. Kasi sabi kasi ng General Tomoyoki Yamashita, lagyan ang mga kalsada, no? Kabilang ang mga kalsada. Kasi ang kalsada kasi mahirap galawin. Lalong-lalo na pag alanganin. Imagine yung bangin, pag tinibag ninyo, hindi ma-wash out yun. So nilagay ni Yamashita sa mga delikadong lugar, alanganin, yung mga X na daanan, asterisk na daanan sa highways,
yung mga cross na daanan sa mga syudad ay target ng mga ibang businessman, no, na mga Chinese, no. Marami na pong nakakuha, no, ng mga contractors sa mga parks, no, sa mga kalsada, no, gilid ng kalsada, nagtatayo sila ng mga malalaking building na mayroon silang tinatarget doon. So mula Camp 1, ulitin natin, Camp 1 hanggang Camp 8, yan po ay posibleng may sikrito kasi may kampo ang mga Amerikano na naagaw ng mga Hapon. At mayroon ngang mga tunnels dyan na nasarado at siguradong may inilagay sa loob, no, sa loob ng tunnels. So yun pong nagsabi na nag-comments na wala, nabaliw na raw tayo, nabaliw na yung mga treasure hunter. Idinabaliw na rin yung mga nakakakuha ng mga mayayaman. Kasi marami pong mga mayayaman din naman nagsasabi nakakakuha sila, no? At saka hindi talaga sila magsasabi sa inyo kasi namamahagi na lang sila, no? Marami pong mga negosyanteng, mga malalaki, sila ang nakakakuha ng madalas kasi may mga pang-project sila, may mga scanner sila, may mga tauhan sila, may mga kumpleto sila ng gamit, may pira sila. Kaya nilang magpahukay ng napakalalim, magtayo ng project na napakalaki para mahagip, no, double purpose yung kayamanan. So maari yung sinasabi ng isang comments na kaya pinasarado yan kasi mayroon kukuhanin, no, dyan sa Kinon Road. So marami na pong mga politicians, no, members ng ating gobyerno, no, na hindi lang nagsasabi pero nakakakuha ng Yamashita treasure, no. Alangan naman sabihin pa nila sa inyo kung nakakakuha sila. Siyempre hindi na yan, no. So hindi naman siguro sila nabaliw, no. Sabi kasi ng mga kumis, nababaliw na yung tayo dahil kung ano-ano daw sinasabi. Alam nyo ba mga ka-treasure hunter, mga kababayan, ito pong Pilipinas napakaraming sikreto. At kung isa-isahin natin, tiyak mababaliw talaga tayo sa sobrang dami, no? Ito pong mga watershed, no? Watershed, yung nilalabasan ng mga tubig, ay kabilang sa pinagtataguan ng Yamashita treasure. Kaya ang DENR, no, alam yan, no? Kaya hindi pinapatitle ang kalamihang mga watershed, no, nilalabasan ng tubig, kasi yan po ang number 1 na pinaglagyan ni Yamashita ng mga sikreto sa buong bansang Pilipinas, sa kabundukan, no? Yung mga nilalabasan ng tubig, mga sapang maliliit, no, mga ilog, ay nandyan po ang mga sikreto, no, ng Yamashita treasure. So kung mayroon po tayong nasabing mali, no, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin, pasensya, at sa lahat po ng comments na nabaliw tayo ay siguro sa tingin ninyo kung nabaliw, di wala tayong magagawa. Pero ang alam ko, ang baliw kasi hindi nakakapagligo, saka hindi marunong magsalita sa sa camera, no. Ang baliw kung magsalita man ay paiba-iba at saka hindi marunong mag-vlog. Yun ang alam ko, yun, kasi baliw na nga siya, totally wala na siyang maiisip. So ito pong pagti-treasure hunting kasi, sa tingin nyo parang nabaliw kasi extraordinary, no, ang pag-iisip. Kagaya ng mga magagaling, si Albert Einstein, no, hinuli nung unang panahon kasi napagkamalang baliw si Albert Einstein. Pero si Albert Einstein ang pinagkuhanan ng knowledge sa mga eskwelahan, siya ang pinag-aralan. Pero hindi siya nag-aral, ha. Siya ay napakagaling dahil siya mismo ang ginawang libro. So yan po ang patunay ng tao po ay ang kagalingan, ang katalinuhan ay likas na nasa isipan, wala sa eskwelahan, no. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Allah ang nagbigay ng katalinuhan sa atin, no. Kaya yung mga pinag-aralan sa eskwelahan ay galing din sa tao yan. Kaya hindi natin masasabing isang tao ay nabaliw
unless na hindi na siya marunong maligo, hindi na siya marunong mag-ayos sa kanyang sarili. Yan po ay tunay na talagang nabaliw siya. So, nagpapasalamat po tayo sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. No? Hanggang dito na lamang po ang aking topic sa araw po na ito. No? Tungkol po dito sa Cannon Road, sa Lion's Head. Sana po ay naliwanagan kayo tungkol po dito. Posibleng may treasure nga ito. At sa lahat po ng mga kababayan natin na nagpa-decode, na hindi natin nadi-decode, nahingi po tayo ng pasensya sapagkat busy po tayo sa ngayon. No? Wala po kasing ulan ngayon. At kapag walang ulan, busy tayo sa paghanap, no? Pag treasure hunter tayo. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Hanggang susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.